Pagod ka ba pero hindi lang katawan mo, puso mo, kaluluwa mo, parang laging drained? Yung tipong kahit natulog ka naman ng 8 hours, gising ka pa rin na parang pagod. Parang pagod pa rin sa buhay. Ang tanong, pagod ka ba talaga o may parte sa'yo na matagal ng uhaw at hindi mo namamalayan? Hello! Welcome back sa Pinoy Advice, ang space para sa mga pusong pagod pero hindi sumusuko. Mga taong gusto ng tunay na pahinga, hindi lang pahinga sa trabaho, kundi pahinga sa loob. Let's be honest, minsan hindi lang ito simpleng stress sa school, work, or family. Minsan, pagod ka kasi ang bigat ng puso mo, ang dami mong dinadala, like expectations ng ibang tao, guilt na hindi mo ma-let go, or fear na baka hindi ka sapat, you're not enough. Pressure na magpaka-strong ka kahit na wasak ka na. Ouch. Tapos, deep inside, you start thinking, ano bang mali sa akin? Bakit kahit anong gawin ko, parang kulang pa rin? Simple lang, kasi kulang talaga kung mali yung pinaghuhugutan mo. Let's call it out. Marami sa atin, emosyonal na uhaw. Kaya tumatakbo tayo sa temporary relationships or likes and comments sa social media. Yung iba naman, overworking para lang maramdaman na may silbi tayo. Pero sa totoo lang, para lang tayong cellphone na sinaksak sa sirang charger. Akala mo naka-charge pero wala namang power. Ganun tayo eh. Akala natin okay pa pero ubos na pala. Emotionally disconnected, spiritually empty. At minsan, ayaw pa nating aminin kasi sanay na tayong magpanggap na kaya pa 'to, pero 'di ba nakakapagod din yung lagi kang nagpapanggap. Pero ito yung truth, hindi mo kailangang magpanggap sa Panginoon. Sabi nga sa Matthew 11:20, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Hindi niya sinabi na, "Come to me kapag okay ka na." Alam mo ang sabi niya, "Pag pagod ka na, lumapit ka." Kasi yung rest na binibigay ng Panginoon, hindi lang tulog o bakasyon, kundi kapayapaan sa kaluluwa mo. Yung rest na kahit maraming problema, alam mo may Diyos na kakampi sa'yo o alam mo may Diyos kang kakampi. So, tanungin mo yung sarili mo ngayon. Ano bang nagpapapagod diyan sa puso mo? Expectations pa ng mundo? Trauma ba yan na hindi mo pa nalalampasan? O baka ikaw na mismo yung nagpapahirap sa sarili mo? Kasi ayaw mong bitawan yung hindi mo naman kontrolado. Friend, baka ito na yung sign. Panahon na para isurrender mo yan sa Panginoon. Hindi mo kailangan mag-isa, hindi mo kailangan ipilit lahat. Pwede kang huminga, pwede kang tumigil, at pwede mong sabihin, Lord, pagod na ako, kayo na po ang bahala. Kung ikaw 'to, yung pagod na hindi lang sa katawan kundi sa puso, yung tipong ubos na pero pilit pa ring lumalaban, friend, 'wag mo na 'tong palampasin. Take this moment, huminga ka at sabihin mo sa Panginoon, "Pagod na po ako, kayo na pong bahala." Hindi mo kailangang kayanin mag-isa, hindi mo kailangang patunayan yung sarili mo araw-araw. Alam mo, may Diyos na handang magpahinga para sa'yo. Okay, kung may natutunan ka, make sure to like this video. Hindi lang dahil maganda yung nasabi, kundi dahil naramdaman mong kailangan mo talaga itong marinig. At syempre, share mo na rin sa taong alam mong pagod na rin, yung hindi na nagsasalita pero alam mo yun, lumulutang na lang sa araw-araw. At subscribe sa Pinoy Advice kung gusto mong patuloy pang makarinig ng mga paalala or reminders from the Lord. I-comment mo na rin yung, Lord, ikaw ang pahingaan ng puso ko. Dahil sa dulo, ang pagod mong puso, hindi yan papabayaan ng Diyos.